sa inyong lahat. Narito ako upang magbigay ng dagdag kaalaman at mga paghahanda kapag may peligro dulot ng kalikasan. Ang baha ay pagtaas ng tubig mula sa mga daluyan at iba pang katawan ng tubig. Sanhi nito ang ulang rumaragasa o bumubugsong ulan. Ang baha ay posibleng maging banta sa buhay at makaapekto sa mga ari-arian. Sinalarawan din ng baha bilang malawakang pagdaloy ng tubig. Nakakalat sa lupa kapag hindi na kaya ng lawa, ilog at iba pang daluyan ng tubig ang dami nito. May iba't ibang uri ng baha na nakadepende sa lokasyon o kung saan nangyari. Ang river flooding, ito ay ang pag-apaw ng tubig sa ilog kapag hindi na kaya ng mga daluyan ang dami ng tubig. Napupunta ang tubig sa ilog sa kalupaan na mas mababa sa ilog o floodplain. Ang coastal flooding ay nagaganap tuwing may storm surges, high tide at tsunami. Ang storm surge ay malaking alon na gawa ng malakas na hangin tumutulak sa tubig dalampasigan. Ito ay nagbubunga ng pagtaas ng level ng tubig sa dagat at pagbaha sa mababang bahagi ng mga lugar na malapit sa dalampasigan. Nagiging suliranin ito kapag sumasabay sa high tide. Ang urban flooding ay pagbaha sa mga kalsadang gawa sa konkreto. Kapag umuulan, hindi dumadaloy ang tubig sa konkreto at nananatili sa ibabaw. Nakakadagdag din sa problema kapag hindi na nakayanang tanggapin ng sewerage system ang tubig ulan. Ang flash flooding ay nangyayari kapag patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan sa isang lugar na limitado ang drainage area. Dala ng flash flood ang malakas at mabilis na puwersa. Madalas itong maganap sa mga bundok o matarik na lugar na may makitid na daluyan ng tubig. Ang sheet flooding ay mababaw na tubig na umaapaw sa malawak na kapatagan. Nagaganap din ang sheet flooding kapag umaapaw ang tubig sa mga ilog na nagsisimulang bahain ng mga kalapit na lugar. Bakit nga ba nagkakaroon ng baha? Ang pagbaha ay resulta ng pinaghalong epekto ng panahon, klima at gawin ng mga tao. Malakas at patuloy na pagbuhos ng ulan. Palikulikong direksyon ng ilog. Pagtaas ng level ng lupa sa mga ilog or siltation. Kadalasang resulta ng pagguho ng lupa. Pag-apaw ng tubig sa dam at pag-alpas ng tubig sa dike. Pagtaas ng tubig sa dalampasigan at bunganga ng ilog dahil sa taluyong na gawa ng malakas na hangin. Dami o bigla ang pagpapakawala ng tubig sa dam na may dalang debris gaya ng puno, bato at lupa. Pagsabay ng high tide at malakas na buhos ng ulan. Bahay at buhay ang apektado kung may bagyo at baha. Kaya naman dapat alam natin ang mga dapat gawin kung dumarating ang mga panahon ganito. Magtabi tayo ng emergency supplies tulad ng dilatang pagkain, tubig, kandila, flashlight, baterya, transistor radio at first aid kit. Mas mabuti ring tumutok sa radyo, TV o internet upang malaman ang pinakahuling balita tungkol sa bagyo. Hanggat maaari, huwag tayong lumusong sa baha, lalo na kung malakas ang agos ng tubig upang hindi malunod o makuryente dahil sa mga nabasang kawad at upang makaiwas din sa nakamamatay ng leptospirosis. Alamin din natin kung mayroong mga ilog, lawa, lambak at bundok na malapit sa ating mga bahay. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga flash flood sa mga lugar na malapit dito kapag malakas ang ulan. Kung malapit sa mga ganito sa mga panahon ng bagyo at baha, umakyat sa pinakamataas na palapag o bubong ng bahay at maghintay ng tulong. Maaari ding maglista ng mga numero ng istasyon ng bombero, pulis, ambulansya at mga ahensyang pwedeng hingan ng tulong sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ilagay natin ang mga numero sa ating mga cellphone o ipaskil sa mga lugar sa bahay na madaling makita. Dapat tandaan, maging handa at alerto upang maging ligtas sa peligro.